Hindi po. Dapat sumunod lang tayo sa ligang batas. The Constitution mandates our government officials sa Kamara at sa Senado na usigin itong mga nakaupo sa posisyon ng gobyerno kung merong alleged na korapsyon sa kanila. Kaya po nagkaroon ng um, impeachment proceeding dito sa Kamara. Yun lang naman po yung akin. Alam niyo sa totoo lang, I don't care kahit ano political party ka pa. I don't care kung pro Duterte ka or anti Duterte ka or loyalista ka or hindi ka loyalista. The main question is, and the most important thing here, noong isinagawa po at ginawa para po protektahan tayo, tayong publiko, sa mga korap, sa mga korap at mapang-abusong government official. Kaya nga po itina-try, 'di ba? Kaya nga po may proceeding para po mapakita kung totoo ba 'yung aligasyon o hindi. Kasi alam niyo po sa akin, pananaw ko po, lagi ko sinasabi ito, unless patawan ng guilty or mapatunayan si VP Sara is to be impeached, that's the only time na sasabihin ko po na lahat ng aligasyon na narinig po natin sa proceeding na ito ay totoo. Ito po yung opinion kong personal. Kasi at the end of the day, parang sa korte po, lahat naman ng inuusig ay pawang inosente up until proven guilty by the court o in Senate. O, di ba? Sabi ni Mark, awaiting the flood of Chinese bribes to save Sara Ulo. Well, that's additional concept na pwede nating idagdag. Pero Mark, at the end of the day, gusto ko lang po talagang gumulong itong proseso ng justice natin under the Constitution. Kasi gusto ko pong sabihin sa iba't ibang political party na meron pa rin pong justice sa Philippines, 'di ba? Ayan, ulok mo. Ipasa na sa Senado para magkaalaman ko sino nagsabi. Yes, alam mo, that's the best way para makita natin kung sino nagsasabi ng totoo at sinungaling. Kasi kung titingnan niyo sa history, even President, alam niyo po ba si dating President Erap, hindi naman po siya pinatalsik o hindi siya na-impeach eh. Remember, yung Jose Velarde account, nung hindi binuksan yung sulat na yon, yun po yung nag-trigger after hindi binuksan yon, nag-trigger kay dating Pangulong Erap Estrada na pilitin ang Senado buksan yung envelope na yon, and nag-trigger po ng EDSA 2. What I am worried about this is ano yung mangyari in the next generation. Kung titignan po natin, kung ang lagi namamayani sa social media, yung mga kwento, opinyon na wala namang basehan, puro galit lang kasi may bias ka, kasi against or pro ka sa mga Duterte, hindi natin nakukuha yung totoong justice. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na